Ito ang Realme C51. Isa na naman ito sa pinakabagong entry-level smartphone na inirelease ni Realme sa Philippine market sa buwan ng September 2023. At ito ay may dalawang variants na available sa market. May 3GB of RAM and 64GB of internal storage na nagkakalaga ng 4,999 pesos. At sa isang variants naman ito ay naka 4GB of RAM and 128GB of internal storage na nagkakalaga naman ng 6,499 pesos. At sa video ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang meron dito sa kanyang design, features, and specification. At kung sulit nga ba itong Realme C51 para sa mga kagaya mo na naghahanap ng budget-friendly na smartphone na may magandang design. Ngunit bago natin ipagpatuloy i-review ang phone na to at kung bago ka pa lamang sa channel ko ay inaanyayahan ko po kayong i-like, subscribe at i-hit ang notification bell button natin dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong smartphone na i-review natin. Okay, pagdating sa design nitong Realme C51, ito ay may combination ng glossy and matte finish design dito sa likurang bahagi. At sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. Samantala dito naman sa harapan, ito ay naka-water drop design ang camera. At sa material naman na ginamit nila dito sa kanyang screen ay ordinary glass. At mapapansin talaga natin dito na medyo makapal pa ang bezel ng kanyang screen, lalong-lalo na dito sa bandang chin. Now, malipat naman tayo dito sa ilalim na bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang speaker, Type-C charging port, microphone, and 3.5mm audio jack. Dito naman sa kanang bahagi ay dito nakalagay ang kanyang volume rocker at sa katabi naman itong volume rocker, ito ang kanyang 2-in-1 button na kung saan ito ang kanyang nagsisilbing power button and fingerprint scanner. At dahil dyan, napa 2 thumbs up ako para kay Realme kahit na affordable smartphone lang ito, kahit papano ay nilagyan na talaga nila ito ng side-mounted fingerprint scanner. Hindi kagaya ng ibang brand competitors nito na kahit 5,000 to 8,000 pesos, wala pa ding fingerprint scanner. Malipat naman tayo dito sa kaliwang bahagi, dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na pwede natin lagyan ng 2 nano SIM card at isang micro SD card. And expandable pa din ito up to 1TB. Anyway, idagdag ko lang pala dito na itong si Realme C51 ay may 2 kulay lamang na available sa market. May kulay na carbon black at itong hawak naman natin ngayon ay ang kulay na mint green. Sa display naman ni Realme C51, ito ay naka 6.74 inches IPS LCD display at may resolution na 720 by 1600 pixel at may 560 nits of brightness. At sa nakikita natin dito sa kanyang display ay okay naman siya. Kahit na 720p lang ang resolution nito, ay masasabi ko ba din naman na kahit papaano ay ma-enjoy pa din natin ang panonood ng movie dito. Yun nga lang kung nasa labas tayo ng bahay at gusto natin itong gamitin sa paglalaro o di kaya panonood ng movie lalo na sa tanghaling tapat at tirik ang araw ay hindi talaga visible ang display nito. At hindi ko ito maire-rekomenda na ito ang gamitin o bilhin ng mga delivery rider natin dyan. Now in terms of browsing naman sa smartphone na to ay may experience pa din natin ang smoother performance nito in terms of browsing dahil ito ay may 90Hz screen refresh rate at na-adjust pa din ito down to 60Hz refresh rate. At napaka-responsive din ito dahil ito ay may 180Hz touch sampling rate. Anyway, singit ko lang pala dito na itong si Realme C51 ay may mini capsule na din na kung saan ay ma-notify tayo kung sakaling lowbat na ang battery nito or di kaya kapag full charge na ang smartphone na to. Pagdating naman sa camera ni Realme C51, ito ay may 3 camera lamang. 2 camera dito sa likod na may kasamang LED flash at yung LED flash niya ay dito nakalagay sa isang camera module nito. Samantala dito naman sa harap, ito ay may isang camera lamang. Now sa camera resolution naman nito sa likurang bahagi, ito ay may 50MP main camera and 0.08 naman para sa depth camera. Samantala dito naman sa harap, ito ay naka 5MP selfie camera. Mapunta naman tayo dito sa performance ni Realme C51. Ito ay naka-octa-core processor at may latest operating system na Android 13 Realme UI T Edition. At may chipset na 12nm Unisoc Tiger T612. At hindi na bago sa atin ang chipset na to dahil ito din naman yung chipset na ginamit nila doon sa una nilang inirelease na Realme C53. Now, pagdating naman sa battery ng smartphone na to, ito ay may 5,000 mAh battery capacity pa din na magagamit natin ng pangmatagalan. At madali na din itong mafu-full charge dahil ito ay naka 33 watts super VOOC charge na. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next video.